lalabas na yung QR code, so it means ready to go ka na. So yung red ID talaga is bawal yun. So ibig sabihin, madaming pumapasok, madaming nagbebenta sa product. Si SAS dinedetect na yung mga moderate IDs. Hi everyone! So ngayon, tuturo ko sa inyo yun kung paano install IP alert extension. So punta ka lang sa Google Chrome, tapos search mo IP alert Chrome extension and click mo yung first na website na lalabas, yung Chrome extension website, then add Chrome ka lang, and then add extension. After nyan, lalabas na yan dyan sa Chrome extension mo. Pin mo na lang din para makita mo. Then click to, and i-require ka na maglagay ng license key. So meron tayong license key per team, ay binigay si Sir JJ na license key. Ito yung sa amin. Copy ko lang, then paste mo na, then save. Yan. Pag lalabas na yung QR code, so it means ready to go ka na. So makikita mo na yung mga products na IP ba or hindi. Okay, even though si SAS meron siyang IP feature na nakikita mo yung mga yellow IP, red IP. So yung red IP talaga is bawal yun. So auto-reject yun. Pero yung yellow IP, kahit yellow IP siya, pwede mo i-confirm dito sa tool natin. Kasi si SAS dinedetect niya yung mga moderate IPs kahit na walang IP histories, IP history na makita sa Kipa. So kaya yan yung reason bakit tayo gumagamit dito. Okay? So sayang din yung mga yellow IP. SAS kasi nagbe-base na lang siya sa IP niya through brand name. Pag ganung brand, automatic IP. Kaya itong si IP alert natin nagbe-base talaga kung IP ba yung, o kung meron ba talagang IP issues in past few months sa listing na yun. Kaya meron akong sample dito. Ka-healthy discussion kami dito ng isang PR ko. Nag-react siya but daw in IP. So wala naman sa SAS. Hindi naman nakikita ni SAS na IP yung product na yun. Okay, ito. Tapos, isa din reason niya, Sir, ba't IP yung product na to? So, kita mo naman sa ang daming FBA sellers. So ibig sabihin, madaming pumapasok, madaming nagbebenta sa product. Okay, so in-explain ko sa kanya, in-intindi ko sa kanya na itong tool natin na IP alert, makikita niya sa past history kung may kinick out ba ng mga sellers dito. So dito, para ma-prove natin sa kanya kung IP ba yung product na yun, is click mo yun, kung ilang days o ilang months na ba yung product na yun. Tapos makikita mo, may isa dito na isang bagsakan lang. So, from 12 sellers, kinabukasan naging 13 sellers, kinabukasan naging. So, zoom natin. Yan. So, imagine from 13 sellers, binagsak agad. So, walang ganyan na naging out of stock agad na isang bagsak na. Yung out of stock is padandahan pa yun. Dahan-dahan nawawala yung ibang seller. Pero ito, isang bagsakan lang. So, from new offer count na 13, nakita nyo. So, kinabukasan naging 2 na lang. So, mga ilang days, wala nang pumapasok doon sa listing na yan. So, if napapansin nyo, mabagal na yung. So, ibig sabihin, kaya madami yung mga seller to. It's possible wala silang access na ganitong tool, or even though may access sila, willing sila mag-risk kasi marami naman sila yun. So tayo, if possible, ma-minimize natin yung risk natin, kaya meron tayong ganitong tool. Okay, ito pa, meron pa dito, yan, from 22 hanggang 30. Yan. So isa pa, pag dominated si Amazon, auto-reject na. Platin ko nandyan si Amazon, lalo na dinodominate niya yung buy box, auto-reject na. Tapos kung may isang seller, kahit hindi siya si brand, tapos dominated niya yung buy box na yun, ibig sabihin possible siya yung brand distributor or registered brand distributor ng brand na yon. Kaya ganun. Kaya iba yung pangalan. Mapapansin mo din yan, madaming stock na binibenta. So dito, halata naman nandyan si Amazon, kaya auto-reject na. Tapos check mo dito sa buy box, yan. 90% only Amazon yung buy box. So auto-reject na yung mga ganyan. Okay? So pag ganito, automatic reject na. Okay? So hindi lang tayo mag-base sa computation natin. Pasok na ba yung criteria? Hindi. Check din natin yung Kipa. Kaya may access tayo sa Kipa para ma-confirm natin talaga na okay ba yung product. Okay? So hindi lang tayo nagbe-base dito sa profitability ng product na yan. Okay? Tapos sa mga scam website, i-insert lang din to. So para ma-check nyo yung mga scam website, kung hindi familiar sa iyo yung website, punta ka sa Scam Advisor or Trustpilot. Kagaya nito. Black Diamond Equipments. Yung link. Paste mo dito. Yan. So, pag red or yellow, wag na. Possible, dapat yung trust score is above 90. So, para ma-minimize yung risk natin. Okay? So, meron pa isa. May naalala ako. Nakita ko dun sa upload. Si Litbon. Litbon. Scam talaga yan. Check natin si Litbon. And suspicious website. So, pwede mo din check dito sa So, wala tayong pake sa negative feedback kasi talaga pag-review, madami talaga negative. So, yung hinahanap natin is yung review nila kung scam or hindi. Check mo. Control find, tapos scam, search mo yung scam. Scam na word, scam. Yan. Ayan. Na-delete na pala tong website. Na-delete na pala sa Trustpilot. Find scam. Yan. So, credit card scam. So, wag na to. Okay?
So, isang tip pa, pag makita nyo sa pag add to cart nyo, nandyan si PayPal. Isa na yung sa good thing na kung nandyan si PayPal, additional level sa protection or sa safety ng website pag nandyan sa PayPal. Pero kung lang, bank online banking, parang ganun. So, iwas na ganun. Okay? So, yun lang. So, avoid pag nandyan si Amazon, nandyan si brand or isang distributor na madaming stock, siya yung nagdadamit sa buy box, auto-reject na. Move on. Pag nandyan yung IP, auto-reject na.